Yan. Okay, so doon tayo sa susunod na day 4. Dito sa day 4, pag-uusapan natin dito, risk management. Kung mapapansin mo rin sir, sa kadalasan sa mga video sa Facebook, YouTube about forex trading, ang hindi naman talaga masyadong big factor ang strategy. Ang pinaka big factor talaga dyan is how you manage your risk. Kailangan matuto ka paano mag-manage ng risk. Paano paano mo kokontrolin yung ine-expose mo sa capital mo. Hanggang magkano lang yung pwede mong ipatalo in a day. Anong lot size ba dapat ang gamitin? Anong SL lang ba ang applicable para sa strategy mo? Napasok dun sa risk management mo, napasok dun sa loss per day mo, loss per trade, hanggang magkano lang ba? Kailangan mo malaman yan, paano mag-lot size. May separate video naman ako dyan, di ba sir, napanood mo kung paano mag-compute ng Yes ano. po, sir. Ano yung tamang lot Yes, sizing na gagamitin, di ba? Yung may calculator pa yes. nga. Eh. Tapos kung ano yung risk-reward ratio. Ano yung Yes, magandang yes. risk-reward ratio para sa strategy mo? Okay? Yung Ito po, risk-reward coach. ratio, ano sir, ano sir? Yung ginagawa niyong 1:2 ba yun? Oo, yan, yan. 1:2, 1:3, 1:1. Okay lang ba mag 1:1? Okay lang. Basta, ito. Basta, okay lang mag 1:1. Basta ang win rate mo is 60%. Ayan o, 60%. Okay lang mag 1:1. Basta ang win rate mo is 60%. Okay. Gets naman yun, sir? Yes po, coach. Okay. Alam mo na ba paano mag-compute ng win rate, sir? Yes po, regarding po, coach, dun sa Telegram na inano mo, bali, nagets ko na rin po yung ganitong explanation. Ayun, okay. So, alam naman no, kung paano mag-compute ng win rate. Kunwari, sa 100 trades mo, ilang percent yung panalo mo? Kunwari, 60% yung 60 wins, 40 loss. Tapos ang risk-reward ratio mo 1:1. Ibig sabihin nun, Yes. profitable ka. Pasok ka dyan. Pasok ka dito. Yes. Okay, so yun, maganda. Yes. Okay, gets mo sir, very good. So, ayun. Tapos, trade limiters. Ibig sabihin, ilan lang ba dapat ang i-trade mo sa isang araw? Ilan lang ba dapat ang i-trade mo sa isang trade? Ilang positions lang bang, hanggang ilang positions open lang ba? Parang gano'n. Okay? 3%. Ano, sir? 3%? 3%. Actually, sir, maganda niyan, i-practice mo kung ano ba yung requirement ng prop firm. Hmm. Ang nire-require ng prop firm, kadalasan, 4% a day lang ang pwede mong ipatalo. Tapos, sa Okay. total loss ng account is 8%. Yun yung magandang gawin natin. Yun yung magandang i-practice natin. Kasi yun din naman ang goal natin eh. Na makapag-trade sa prop firm para lumaki yung capital natin. Kasi ang ibig sabihin niyan, pag malaki yung capital mo, malaki ang profits mo. Di ba? Yes. Kasi Yes, coach. kung isipin natin, di ba, ang capital mo nga sir, di ba sabi mo, $100. So, Mm. kinumpit natin, kung makaka 30% ka in a month, nasa 5,000 pesos. Yes, $100 coach. pa lang yan. What if mag-prop firm ka nga? Magkakaroon ka ng kapital na $5,000. Instead ng $100, $5,000. Tapos, kung makaprofit ka, ang target lang naman nila is nasa 8%. So, kung makakuha 8%. ka ng 8% ng 5,000, tapos may profit sharing kayo ni prop firm, 80 sa'yo, so malaki pa rin yun. Minimum pa lang yun, sir, yung 5,000 na capital. Maganda niyan, makuha mo 10K above. Even 100. Pag magagaling na yan, yung talagang, ang prop firm para talaga sa mahuhusay na traders. Kasi ang drawdown restriction is very low. Very strict. Imagine, 8% lang.
Tapos, pag na-reach mo yan, lumampas ng 8%, mabibreach na yung account mo, mawawala na sa yung account na yun. Para, Mm. ano, di ba? So, kailangan mo ng talaga matinding risk management doon. Maganda yan na ma-practice natin. So, yun ang gagawin natin. Ipa-practice natin na hindi ka dapat umabot ng 1% loss in a day. Ay, more than 1%. Hindi ka pwede mag 1% loss in a day. Once ma-hit na, Okay. kunwari, 100, di ba? Ngayon, napapractice natin, sir, $100 ka. Ano ang Yes. 1% ng $100? $1. $1, Okay. 56 or 57. Ayun. So, kung nga rin, ngayong araw, nag-trade ka, tapos nag-hit yung SL mo, so talo ka na ng 1%. Stop trading ka Yes, na. coach. Stop trade ka na. Bukas ka na ulit mag-trade. Yun ang papracticein Okay. natin. Ngayon, Mm. para totally matalo ka, as in totally talo ka na sa game, dun sa prop firm yung ma-out ka sa game, iba sabi 8%, ibig sabihin, kailangan mo matalo ng 8 beses. Yes, coach. Araw-araw ka na talo. Isang linggo kang talo, wala ka ng prop firm account, tanggalin yung prop firm account mo. Yun yung iiwasan natin. Mm. Okay? So siguro napakamalas mo na yun pag ganun. Na isang linggo kang talo, isang linggo wala kang pinanalo. Doon ka mabibigay. Mm. Okay? Kasi ang maganda rin nating gawin, sir, is ang SL mo is 1%, ang TP mo 2%. 2%. Then ang RR mo 2, 1:2. Yan ang magandang ano One. natin. Oo. Yan ang magandang i-target natin ngayon. So, Yes, coach. yun ang magiging ano natin sa practice natin. Yes, 1% po, coach. lang ikaw per day ang loss mo. Once talo na, huwag ka na mag-trade. Huwag ka na mag-revenge trade. Pag may nakita ka pang isa pang opportunity, huwag na. Stick to the plan ka. Mm. Yes. Oo. Ito maganda, sir. Yung ganyan, di ba, sinasabi nga, karamihan talaga yan. Huwag kang mag-revenge trade hanggang ganito ka lang. Pero Yes. hanggang ilan lang ba talaga? Once Yes. matuto ka kasi ng yung EA nga, kung paano ka, kung matuto ka kung paano mag-backtest, makikita mo hanggang ilan lang nga pa talaga. Ako masasabi ko sa'yo hanggang ilan lang ba talaga. Kasi meron akong data. According to my backtesting result ng 6 months, hanggang dalawa ako. Yung strategy ko hanggang 2 trade. Pwede siya. Mas effective siya kung hanggang 2 trade ako per day kumpara mo sa hanggang 1 trade lang a day. Okay. Paano ko nasabi yun? Dahil na-backtest ko siya ng 6 months. Na-backtest ko siya ng 6 months. Hindi ko minano-mano, pero ang ginawa ko, in-automate ko yung backtesting niya. Mm. Yun ang kagandahan talaga pag marunong ka mag-i-develop. Na Mm. magmamano-mano. Makikita mo, di ba, sabi nila hanggang ilan lang ba? Sabi 1 trade a day lang. Yun talaga dapat, 1% lang. Pero hanggang ilan lang ba talaga dapat? Yes, Yun. coach. Masasagot mo yan dun sa, ikaw mismo masasagot mo yan, pag kaya mong i-backtest yung data mo, pag kaya mo i-backtest. Pero mas madali yan kung kaya mong i-backtest automatic. Okay. Pero Mm. sa atin ngayon, dahil sobra sigurong stressful na pero kung kakayanin mo, di okay. Kung kaya nating bilangin, ilan lang ba talaga ang pinamaganda? Kunwari, 2 beses pumasok yung strategy mo. Sa ngayong araw, 2 beses, may 2 opportunity, 2 times or 3 times opportunity. Kukunin mo ba tong tatlo? Okay. What if kinuha mo tong tatlo? Ano ang win rate mo? Ganun. What if isa lang ang kinuha mo na trade? Ano kaya ang win Mm. rate mo? Ang pinakaano kasi dito, sir, pagdating sa backtesting, ang pinaka-concern natin talaga is win rate. Win rate ang pinaka-concern natin. Ang Yes, goal coach. natin is mataas na win rate. Ngayon, sa kaka-backtesting mo, malalaman natin
Pag kinuha ko tong tatlo, ano bang win rate ko? Kunwari, in a day, kinuha ko 3 trades a day. Nag-journal ka, di ba? Sinulat mo. Tapos Yes, kinumpit mo, anong win rate mo? Eh, what if isang trade lang kinuha mo? What if isang trade lang kinuha mo? Kinumpit mo, ano ang win rate mo? Kung ano yung mas mataas na win rate, yun ang kukunin mo. Pag according to your calculations, mas maganda kumuha ng 3 trades a day at mas mataas ang win rate, pwede mong kunin yun. As long as pasok ka pa rin sa risk management mo na 4% loss a day ka lang. Kasi kung 3 trades a day ka at minalas ka, itong tatlong to, talo, so 3% yan agad bawas sa account mo. So, ibig yes. sabihin, merong ka na lang na 4 loss, hindi, sorry, 5 loss. 5% loss bago ma-breach yung account mo. Okay. Okay. Once kunwari, di ba, tatlo ka na, talo ka na. Tapos next day, nag-trade ka ulit. Eh, tatlo Okay. ulit talo. Naku, isang talo ka na lang, out ka na. Sa pangatlong araw. Okay, sa pangatlong araw, nanalo ka naman. Adi very good, meron ka, buhay ka pa, nakakahinga-hinga pa. Masasagot mo yan sa backtesting mo, sir. Kaya sinasabi ko sa'yo, tunog pa lang, di ba? Tunog pa lang, backtesting, sinulat mo. Sinulat mo, ginornal mo, tapos kinalculate mo ano bang win rate ko. Yun. Doon mo masasagot yan. Kung ilan lang pa talaga ang limit trade mo. Ang trade limiter mo. Ilan ba talaga ang magandang trade limiter? Okay. Max DD and max loss. Max DD, ito yung nga, sa prop firms kasi, max DD, sinabi ko sa'yo na hanggang 8% lang ang drawdown mo. Max loss, ay sorry, max DD in a day pala to, max DD in a day is 4%. Pero max loss mo talaga sa account mo buo, 8. Usually to sa mga pro. So ito yung kailangan natin din ma-practice. Okay? Yes, coach. May question, sir? Medyo overwhelming. Ah, Okay naman, nakakasabay naman. yes, coach. Naano ko naman po yung iba. And then, i-ano ko lang, ulit-ulit ko lang, i-review, coach. Okay. Okay, sir. Okay, day 5. Demo trading. At magde-demo ka na rin sa prop. Huwag ka mag-alala, yung prop firm, may demo naman sila. Maganda kasi dito mapapractice ka eh. Ang maganda sa prop firm, mapapractice yung discipline mo, mapapractice yung risk management mo, at ayun. Ang di lang maganda sa prop firm, very strict, mahirap talaga, mahirap talaga siya ipanalo. Tapos ano pa? Yun yung pangit sa kanya, strict. At maraming rules. Marami siyang rules na hindi inaalaw. Kunwari, bawal ang martingale. Yung iba ayaw magpa-martingale. Yung iba ayaw magpagat ng robots. Yung iba ayaw magpa-overnight trade. Yung iba ayaw ng weekend trade. Yung mga open trade hanggang weekend, yung iba ayaw nun. So hindi mo talaga totally magagamit yung pinaka-strategy mo dahil dun sa mga restrictions. Yes, coach. Yun yung disadvantage niya. Pero kung pasok naman yung strategy mo, kahit yun yung mga restrictions lang, very good ang profit. Because meron kang capital na malaki talaga. Pag nanalo ka dito, nako. Okay. Disclaimer lang, sir. Again. Hindi ko kasi nalagay dito yung disclaimer ko. Hindi ako pro trader. Okay? I only tinuturo ko yung mga natutunan ko din. Doon sa natutunan ko sa EA development, kung mag paano maggawa ng EA, tapos paano mag-backtest, paano mag-optimize, sinishare ko yung mga natutunan ko doon. At lahat ng aking past experience for the 3 days ko sa forex trading, share ko. Ganun din, share ko din yung mga natutunan ko dun sa mentorship na in-enrollan ko rin. Kung kilala mo si RMJFX, yung dentistang forex trader. So, nagkaroon siya ng mentorship. Ang singil niya is 10,000 pesos. Tapos ano siya, parang nasa
9 sessions. Sa isang session din, mga 2 hours. Doon ko rin binase kasi yung paano tayo mag-ano. Oh, So, ang pinaka topic niya is ano ba yung strategy niya? Pinaliwanag niya yung strategy niya. Yung strategy na ginagamit niya sa prop firm at paano ba mag-trade sa prop firm? Paano ano may yung mga kailangan mong gawin pag magte-trade ka sa prop firm? Yun yung mentorship niya na in-enrollan ko na 10,000 pesos na 9 session na isi-share ko din. Lahat ng natutunan ko, lahat ng alam ko, lahat ng pwede kong i-share sa'yo, bibigay ko. Yun yung, ano natin, parang, thank you, thank you. yun yung kapalit, syempre, ikaw nagbayad kasi. At saka, syempre, Thank you, yung coach. guidance, Thank hindi you, naman thank you. matatapos to sa dito lang. Tuloy-tuloy tayo. Yes. Tuloy-tuloy tayo. So, Okay. pero hindi ako pro trader, sir. Sinasabi ko sa hindi ako pro trader. Hindi ko alam yung wipe off. Yung mga wipe off niya. Yung mga silver bullet. May idea pero hindi ako pro. Hindi ko alam yung iba nilang yung ano ba to, silver bullet, ICT. May idea ako, SMC, may idea pero hindi ako pro. Hindi ako marunong fundamental analysis. Hindi ko na rin siya masyadong sinubukang aralin dahil nakakalito masyado. Masyadong complicated ang fundamental. Kasi fundamental analysis, kailangan mong i-consider yung economics, yung buong mundo, yung correlation ng pairs, ano ba ang sitwasyon ng USA sa Japan, gano'n. Alam mo yung Mm. maraming factors pag sinabi mo fundamental. Pero kung gusto mo Yes. mag-aaral ng fundamental, meron kasi mga fundamental traders. Yun yung ginagamit nila para doon nila binabase yung decision nila sa trading based on the fundamentals. Correct, correct. Kaya naman si Carl FX, isa rin siyang, nagtuturo din siya. Kung gusto mo matuto ng fundamental, pwede siya. Mahusay yun. Pero ako, Mm. hindi ko na siya talagang parang, ay, wag muna kasi Sinusukat na. focus ako sa EA. Parang. Pero, Mm. wala naman talagang perfect strategy. Correct. Hahanap ka kasi ng strategy na bagay sa'yo at profitable. Di ba? Correct. Paano mo malalaman Yes. profitable ka? Yun nga, pasok ka dun sa win rate na to. Mm. Pasok ka dun sa win rate. Pasok ka, paano makukupit ang win rate? Ang magandang sample size kasi, 100 samples, 100 trades or more. Once makompute mo, kunwari, di ba nag-backtest ka, 100 positions. Okay, yung 100 trades na yun, umabot ng 3 buwan, 4 na buwan, 6 months. Pero meron kang 100 trades. Nasulat mo yan, Okay. na-compute mo, nakita mo itong strategy na to is kaya mag-produce ng 40% win rate. Sa risk reward ng 1:2, nakita mo yung backtesting mo, kaya niya mag-produce ng 40%. Yan ang gamitin mong strategy. Meron kang confidence sa sarili mo, panatag ka sa loob mo, na kinuha mo tong trade na to, kunwari, nagpasok ka ng trade. Hindi yung kakabahan ka. Hindi ka kakabahan, baka ma-SL to. Pwedeng ma-SL yan, pwede ring ma-TP. Pero, kampante ka, dahil meron kang data eh. Ikaw mismo nag-backtest eh. Yung gantong strategy, sa loob ng kalahating buwan, binacktest mo siya at kaya niya mag-produce ng 40% win rate. Ibig sabihin, itong pinasok mo na trade na to, may 40% chance naman. Yun. Yun yung Ah, kagandahan sa backtesting, you have the confidence because you did your backtesting. Hindi siya yung so, uh, tinrade mo. Hindi yung nagpasok ka ng trade kasi wala lang, hula lang. Hindi. mm. Meron kang data. Meron kang data na dun mo binase. Although hindi siya Yes. 100%, pero
Based on that backtesting, meron kang win rate na 40 or mas mataas pa. So, kampante ka. Yun yung maganda pag marunong ka mag-backtest. Okay, so, paano makuha yung backtesting? Effort, time, sacrifice para makapag-backtest. Pero kapalit nun, you have the confidence dun sa pinasok mong trade. Tama. Hmm, yun ang maganda. Hindi yung Correct. kabado ka. Hindi. Hindi. Alam mo, malaki yung chance niya na manalo kasi binaktest mo yun eh. Yes. Di ba? So yun yung ating, yun sir, demo trading tsaka prop firm trading sa last day natin. Tapos, syempre, follow up after that. Mm. So, yun. So, ano sir, comments sa ating mga susunod na araw, yun yung mga mangyayari. Doon coach sa ano sa prop firm coach, ano po ba siya coach? Manual trade or parang AA rate sir? Okay. Ito muna, linawin ko muna. Magkaiba ang EA sa AI. Oh. Okay. Ang AI kasi, artificial intelligence, machine learning. Ibig sabihin, natututo siya mag-isa. May sarili siyang isip. May sarili siyang, nag-a-adjust siya mag-isa. Compared mo sa EA na Forex robot, gagawin lang niya kung ano yung pinrogram mo. Hindi siya nagpo-program mag-isa. Okay? Ang AI, sir, may kita mo yan sa Facebook, marami nagtitinda, AI robot, parang ganyan. Forex AI. Let AI trade for you. Huwag ka maniwala doon. Hindi AI yun. Okay. Kasi ang AI requires supercomputer. Hindi nila pwedeng i-send sa'yo yung AI file ng ilang KB lang. Sisend nila sa'yo. Oh, ito, install mo. AI to. Hindi. Hindi AI yun. EA lang yun. Expert advisor. Okay? Ang AI Sa is very complicated. Hindi siya pwedeng gawin ng normal na tao lang. Kailangan mo talaga ng super expert ka dyan. Yun. okay, coach. Advantage pa yung EA na kung saan parang yung usap mo o yung utak mo, yung strategy mo parang in-apply mo lang sa isang robot ano coach. Oo, tama, sir. Own your strategy. Ano Yes. coach, parang ganon. Yes po. Ang AI, Copy. may strategy din. Kung anong pinrogram mo sa kanya, pero nagse-self-optimize siya. Natututo siya dun sa Ganun past po ano. mistake niya. Nag-a-adjust yung settings niya. Depende dun sa mga past trades niya. Kunwari, ay, napansin niya, ay, puro talo sa ganito ah. Adjust ko nga yung ganyan ko. Nag-a-adjust Coach, siya. 3 seconds lang coach. Go, Wait sir. lang po. Tinutubig, sir. Tapunin ko yung basura lang po. Andun yung truck. Sige, sir, sige. Okay coach, sedya na coach. Ay, okay lang, sir.
Nag-water break din ako. Ah, Ano yung sa tanong mo sa Prof? Ay, AI, EA. Okay lang ba Opo. manual or EA? Yes, pwede. Kung makikita mo nga, sir, dun sa in-avail kong prop firm, um, EA ang gamit ko. Okay. Sabihin, siya na, automatic na nagtitrade yung account ko sa prop firm. Ito siya, ito. Naka-share screen pa ako, di ba? Yes, coach. Ito. Ayan, funded next yung gamit ko. Ito. Pero wala pa siyang trade na pinapasok kasi hindi pa nami-meet yung mga conditions na gusto ko. So, ayun. Mm. So, ito siya, running siya. So, yung kagandahan. Naka-prop firm ako pero automatic. Hindi ko na minamano-mano yan. Pero gaano coach, gaano siya ka-trusted as a AA para E, sa iyo po coach? Gano'n ka-trusted How many percentage po? How many percentage? Kung si for example, may robot na ako, how many percentage ba ang tiwala? Kasi minsan may tatanong yun, baka ganito, ganyan, may mga ganyan pong gusto ko lang maano yung ma-replyan sila regarding sa alam mo naman na yung mga nagtatanong minsan na ano, baka nga ganito, ganito, ganyan. Okay. Una, walang 100% guaranteed na 100% win rate ang isang Forex robot. Tapos, kung kung gaano ka naman kakampante, pwede mo naman kasi silang bigyan ng demo account. Demo version ng EA. Okay. Ipapatesting mo sa kanila hanggang kailan nila gusto. Pag nagustuhan nila yung demo version mo ng EA, edi bigay mo na sa kanila yung non-demo. Okay. May demo AA pala coach ano? Yes, sir. Yun yung, pag ikaw, sir, bago ka bumili ng EA kahit kanino, sabihin mo muna sa akin, ha? Kasi marami Hmm. diyang, nananamantala sa mga newbie, binibenta ka ng EA na pagkamahal-mahal na hindi naman pala ganun kahusay at simpleng EA lang naman pala na, alam mo yun, basta hindi pa ganun kaganda. Tapos, pag binenta Yeah. sa'yo, pababayaan ka na lang. Parang maraming ganyan. Okay. Ngayon, huwag ka munang bibili, sabihin mo muna ako. At kung Opo, gusto, coach. ano sir? Opo, coach. Bali nga may mga nag-anong sa social media sa akin pero hindi ko naman i-accept. Sinisin ko lang. Anong sabi nila? Nagbebenta ng EA? Oo po, Pwede. profitable na ganito, monthly, antas ng mga, ang ganda pakinggan, ang ganda tingnan, pero sabi ko naman, kay Coach Araw na lang ako magtitiwala ako. Maraming ganyan talaga, sir. Pwede mong patusin. Ang gagawin mo, sige, pairam ako demo version. Or Mm, hindi ka investor's password. mm. Kasi, kung Yung ka, demo version pala po, suggestion lang po, Coach, yung demo version pala, in case man na, let's say for example, as of now, as a newbie ako, Coach, which is yung EA Atlas pala, pwede natin i-endorse to demo account para mas malaman talaga totally at matutukan nilang oras kung talagang mamarapatin nilang bigyan. Kasi alam mo naman tao, titiwala sa isang bagay kung talagang naobserba nila at nakikita nila. No, coach, pwede po ba yung coach? Ano? pwede yun, sir. Meron tayong EA Okay. Atlas. Sino bang bebenta mo, Mas sir? maganda. Newbie? Mga Newbie? ano, ang ano kasi coach, marami sa akin kasi nag-invest regarding sa mga other platform of sa business na gusto nga nila is passive income. Eh, sabi ko na, yun nga, bali yun nga, may tatlo ako ditong teachers na halos almost friend ko naman. Palaging naghanap sila ng passive income na wala silang gagawin. Pero yun nga, magandang endorsement talaga, coach. Bigla, ayun ito, personal idea ko lang, coach, ano? Baka mali po ako. Correct me if wrong na lang, coach, ano? Ngayon, coach, iniisip ko, coach, regarding doon sa AI robot na in-explain mo nga, maganda pala, na kung saan akala ko lang, ay invest ka na, wala ka nang iisipin na ganito, etc. Ang kinagandahan pala doon, coach, pwede natin ipakita or sabihin natin mag-demo, i-demo na obserbahan nilang 3 months or 4 months or 6 months or 5 months, doon nila malalaman na kung saan, kung makikita nila profitable, mukhang tataya yan. Ano, coach? Yes, pwede, sir. Pwede po yan, ano, coach? Pwede. Ang mangyayari, Sige. ito, di ba pinagawan kita ng demo account? Yes po. Doon nila i-install yung EA.
Okay. Doon nila, Dun lang pala. yes. Kaso, ang problema, kailangan, kung gusto mong 24/7 running yung EA mo, kailangan mo ng VPS. Ano ang VPS? Virtual Private Server, or yung tinatawag nating online computer. Ito nakikita mo sa screen, sir. Online computer. Yes. Iba pa to sa desktop ko. Hindi ko to desktop. Hindi ko to, ang desktop ko ito. Yan. Pero ito yung remote desktop ko. Ito, ibang online computer to. Para ako lumilipat sa ibang computer. Itong computer na to, running 24/7 yan. Diyan natin Okay. ilalagay, diyan natin ilalagin yung demo account nila, at diyan natin i-install yung EA. Pero may bayad to nga. Okay. Ito lang yung problema doon sa idea mo. May bayad to. Yes. Kung gusto May natin, bayad na, no? $10 monthly. Pero ito, sir, pwede naman nila masilip to eh. Ito si Atlas, Yes po. silipin to. Ibibigay ko yung investor's password. So, sila mismo makikita to. Makikita, yung si Atlas mismo makikita nila. Ma-view nila in real time. Walang problema doon, bibigay ko yung investor's password. Mm. So, gagawin ko na ngayon eh. Yan. Ipalogin mo sa kanila yan, sir, o ikaw mismo mag-login, makikita mo si Atlas in real time. Pag nakita nila, ay, okay naman, edi, Mm. pasok sila. So, yun. Mm. Ano pa, sir? Sige po. Maganda kasi yan. May nagtatanong na kasi sa akin, parang nagkakaroon ng idea ba ka? Okay. Kasi, Maganda, sir, ipunin mo mm, sila. Tapos, yun nga, set tayo ng meeting. opo. Yung suggestion mo, coach, ano yung sabi mo, mag-ipon kahit dalawa lang na person na kung saan i-educate natin regarding nga dito sa platform na to. Which is, yung isa busy pa kasi si teacher may mga may magawaan sa school. Pero hopefully, coach, basta sigurado pa kung may igagarantiya pa ako sa iyo ng mga tao na willing makinig or willing mag-invest regarding to sa platform. Okay. Sige, sir. Very good. Kaso ano ba naman, coach, talaga, which is ano naman kasi minsan tested and proven na kung saan may nakikitaan ng resulta, especially ako nakakilala nila. Gano'n naman tao ng coach, Mm. yung tataya pag talagang may resulta na, pag hindi pa nakikita regarding at this offer sa aking other friends, na kung saan pag wala pang napapatunayan o wala pa talagang totally nakikita, parang wala pa rin silang ano. Mm. Pero for me, ako nakakita, ako nakarinig, which is big opportunity para sa akin. Yes, sir. Yung maganda, samahan mo na ng IB, sir, tama. Instead na Mm. ma-manual trade ka lang, sabayan mo na ng pagiging IB, tapos, yun nga, pwede kitang, tawag dito, pwede ka rin maging social trader. Ikaw mismo magpapakopy ng trade. Mm. So, sa'yo yung trader's fee. Meron ka pang affiliate commission. Tapos, kung ma-manual ka na, kumikita ka pa sa manual trade mo. Kung nagpo-prop firm ka na, kumikita ka pa sa prop firm mo. Tapos, kung ma-promote ka Maganda. as Master IB, pwede may sweldo ka rin. Maganda pa lang opportunity. Halos multi income ano, coach, hindi lang talagang iisa lang. Hmm. Kailangan mo lang sipagan. Kailangan mo lang talaga mag-effort. Pero madali lang yan, coach, kung iisipin kasi ang tao kasi for me lang ano, coach, to be share. Ang tao kasi pag may resulta, kusa nang lang lumalapit sila di ba? Tama. Pero dadaan lang sa proseso na, coach. Yes, sir. Okay. Any questions, sir? Sa'yo, None, coach. yung mga yung mga gagawin natin sa mga iba't ibang araw. Yes. So, ngayon, tuloy natin yung day 1 natin ngayon. Risk Yes. warning. Huwag ka trading on financial markets carries a high level of risk. At maaaring hindi para sa lahat ito. Maaaring hindi rin to para sa iyo, sir. Kasi
Kung hindi ka aware sa risk, kung hindi ka ready sa risk na, ay, ganito pala sa Forex. Ay, nang uubos ng capital pala to. Ay, ba't ganito? Ay, nai-stress ako. Ay, di ako makatulog. Ay, nade-depress na ako. Ay, apektado na yung pamilya ko. Baka hindi para sa ito. Baka hindi para sa'yo. Or maaring para sa'yo. Like, sir, less than 1 minute, mag-stop na pala to. Yes po, coach. So, huwag kang magkapital ng hindi mo kayang mawala. So, bago mag-trade, educate yourself muna. Bago mag-live trade, demo ka muna. Pag confident ka na, saka ka mag-live account. Yan ang risk warning. Okay? Yes. Yun. Ayan. Next. Ito. Course objective natin. Ang goal natin, kailangan meron ka ng strategy na komportable para sa'yo at para sa lifestyle.